Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Flasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang ang panganib ng maling pagkonsumo ng black bean sa kalusugan ng bato, lalo na sa mga nakakatanda. Huwa baliwalain ang masinyalis na iyong katawan. Mahalaga ang bawat detalye para sa iyong kapakanan. Kapag binangi ang black beans, agad niting iniisip ang benepisyo nito. Ito ay kilala sa pagpapakintap ng buhok, pagpapabuti ng dugo, pagpapalakas ng buto, at paglilinis ng daluyan ng dugo. Lahat ng ito ay tuno, makatwiran at familiar sa ating pandinig. Marami pa nga ang tumuturing sa black beans bilang isang natural na suplemento at pakiramdam nila ay may kulang ka pa hindi nakakain nito araw-araw. Ngunit hindi lahat ng mabuti para sa mga kabataan ay mabuti rin para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga nasa edad 60 pataas. Lalo na kung ang iyong katawan ay hindi na kasing lakas ng dati. Kung hindi tama ang pagkonsumo sa maling paraan at oras, ang black beans na dapat ay nakakatulong sa katawan na gumaan ay maaring maging pasanin sa iyong mabato. Isipin mo lang, ang iyong bato ay parang isang filter ng tubig. Nung bata ka pa, matibay at siksik ang filter na iyon, kayang salain ang kahit ano. Ngunit pagkatapos ng ilang dekadang walang tigil na pagtatrabaho, ang filter na iyon ay nagsisimulang manipis, humina, at may mga bahaging lumuwa na. Sa puntong ito, kung maglalagay ka nga bagay na mahirap iproseso, hindi na ito kayang salain ng mabilis at magsisimulang mamutula ng dumi na unti-unting naipon sa paglipas ng panahon. Nakita ko na ang maraming kaso. Sa simula, kumakain lang sila ayon sa nakasanayan, iniisip na ito ay mabuti sa kalusugan. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, ang katawan ay nagsisimula ng magbigay ng babala at doon lang sila magugulat. Hindi maintindihan kung bakit. Kaya, hindi ako nagsasalita ngayon upang takutin kayo kundi upang maunawaan ninyo ng malinaw. Kung mayroon kang ugali na kumain ng black beans araw-araw, mas lalo kang dapat umupo at makinig sa kwentong ito. Mayroong maliliit na bagay, ngunit kung malalaman mo ng maaga, maiwasan ang problema sa hinaharap. Marami ang nag-isip na kapag masakit ang bato, may problema na ito. Hindi ganon. Minsan, unti-unting napapagod ang bato araw-araw, ngunit normal pa rin ang iyong pamumuhay, naglalakad ka pa rin, kumakain, natutulog tulad ng dati. Hanggang sa maksimulang mamu ang labis na sangkap, at ang katawan ay magsisimulang bumigat. Doon mo palang malalaman na may kakaiba. Kaya naman, para sa mga nakatatanda, ang kung ano ang kinakain, paano ito kinakain, at kailan ito kinakain, ay mas mahalaga kaysa sa inaakala. Kapag hindi tama ang pagkain, lalo na ang pagkain akala mo ay masustansya ngunit hindi ama sa katawan, ang labis na bahagi ay hindi napoproseso ng buo at nagsisimulang mag-ipon. Kung kaunti lang ang naipon, hindi pa gaanong halata, ngunit kapag unti-unti at matagal ng naipon, magbibigay na ang babala ang katawan. At ang babalang iyon ay hindi maingay. Ito ay banayat, paulit-ulit, at nagiging sanhi neke pagpapabaya ne marami. Iniisip na ito ay normal lang sa pagtanda. Ngunit hindi ito laking kanon. Mayroong napakalit na senyales kung papansinin mo. Makikita mong sinasabi ng iyong katawan na hindi na kaya ngayong bato ang dati. Unang senyales. Hindi mo maintindihan kung bakit ka nangangati. Hindi ito pangangati dahil sa allergy, kagat ng lamok o biglang pantal. Ito ay isang uri ng matinding at nakakainis na pangangati na hindi mo mawari kung saan nanggagaling, lalo na sa hapon o gabi. Marami ang nag-iisip na ito ay dahil sa tag-araw, edad o mahinang balat. Ngunit minsan, ito ay isang babala na mayroong hindi nalalabas ng maayos sa loob ng iyong katawan. Ikalawang senyales, madalas na pag-ihi sa gabi. Noong bata ka pa, tuloy-tuloy ang iyong tulog hanggang umaga. Ngayon, 2, 3 o higit pa ang beses kang bumabangon sa isang gabi. Sa simula, akala mo ay dahil sa pag-inom ng tubig sa gabi o hindi malalim na tulog, ngunit kung paulit-ulit ito ng matagal, dapat mo itong bigyang pansin. Ang isang tulog na hinati-hati gabi-gabi ay hindi lamang nakakapagod kundi nagpapahiwati din na ang katawan ay hindi na gumagana ng maayos tulad ng dati. Ikatlong senyales, pagkapagod pagkatapos kumain. Kumain ka na ngunit hindi ka nakakaramdam lakas o sigla.
Sa halip pakiramdam mo ay mabigat ang ulo, gusto mong humiga at bumuntong hininga. Marami ang napapabaya sa pakiramdam na ito. Iniisip na dahil lang sa labis na pagkain. Ngunit kung nangyayari ito sa bawat kainan, kahit sa pamilyar na pagkain, hindi ito dapat ipakwalang bahala. Ang malusog na katawan ay dapat maging masigla pagkatapos kumain. Kung bumibigat lang ang pakiramdam mo pagkatapos kumain, ito ay isang bagay na dapat pag-isipan. Ikapat na senyales, baka niyang pamamagang mapa, lalo na sa hapon kung sa masikipang sapatos may baka siyang bukong-bukong at kapag pinindot, bahagyang lulubok ang balat at dahan-dahang babalik, hindi masakit o matindi, ngunit kung titingnan ng mabuti, hindi na kasing slim ng dati ang paa. Ang bahagyang pamamaga na ito ay minsan isang napakaagang at banayad na senyales. Ay hindi ka nito akad patutumbahin, ngunit ipinahiwatak nito na mayroong para sa loob. Ikalimang senyales, madalas na pagkabusog katapos kumain, mahirap tunawin at pakiramdam na hindi comfortable. Hindi naman masakit ng matindi, kundi isang pakiramdam lang ng bigat, pagkulo at pagiging hindi comfortable. Para sa mga nakatatanda na hindi maayos ang panunaw, ang lahat ng iba pa ay madaling maapektuhan kung hindi maayos ang pagdaan ng pagkain, hindi maayos ang pag-absorb, hindi regular ang metabolismo, mas madaling mamuo ang labis na sangkap. Ika-6 na senyales. Pananakit ng likod. Hindi ito matinding sakit dahil sa pagbubuhat ng mabigat o sakit dahil sa pagkahulo. Ito ay isang tahimik, mahirap ilarawan na sakit sa likod. Minsan malinaw, minsan malabo, ngunit paulit-ulit. Marami ang sanay magtiis. Iniisip na natural lang sa pagtanda ang pananakit ng likod. Totoo sa pagtanda, maaring sumakit ang ngabuto at kasukasuan. Ngunit hindi lahat ng sakit ay dapat ipagwalang bahala. Ika-7 senyales, may kakaiba sa ihi. Mayroong nakakapansin na mas madilim ang kulay, mayroong nakakapansin na matagal mawala ang bula, mayroong nakakapansin na iba ang amoy kaysa sa karaniwan, mayroong nakakapansin na irregular ang dalas ng pag-ihi. Ang pagbabagong ito ay maliit kung pakinggan ngunit napakahalaga na bigyang pansin. Dahil minsan, ang katawan ay hindi nagsasalita sa pamamagitan ng matinding sakit, kundi sa pamamagitan lamang ng tahimik na pagbabago. Binibikas ko ito ng mabagal upang madali ninyong may hambing sa inyong sarili. Subukan ninyong isipin kung nitong nakaraang araw, nakaranas kayo ng isa o dalawang senyales sa manabanggit? Mayroon bang pangangati na hindi malaman ang dahilan? Madalas bang bumabangon sa gabi para umihi? Mayroong bang pagkataong pagkatapos kumain ay sobrang pagod? Pakiramdam ba ay mabigat ang paa, mabagal ang panunaw, masakit ang likod o kakaiba ang ihi? Kung mayroon man lang ilang senyales na paulit-ulit na nangyayari, hindi ito dapat ipakwalang bahala. At mula rito ang paraan ng pagkain na akala mo ay mabuti ay nagsisimulang mapakita ng masamang epekto. Ang unang pagkakamali na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay isang kombinasyon na maraming tao ang gumagawa tuwing umaga ng walang anumang pagdududa. Ito ay ang pagluto ng black beans at pagsasama nito sa gatas. Iniinom bilang kapalit ng almusal o bilang isang pampalusok. Sa unang dini, ito ay tila makawiran. Ang black beans ay itinuturing na malusog at pampalusok. Ang gatas naman ay alam nating may sustansya para sa katawan at nakakatulong sa papapalakas ng buto. Kapag pinagsama ang dalawa, maraming nakatatanda ang naniniwala na ito ay isang inumin na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpalakas ng katawan at madaling ihanda. Mayroon pang ang nagsasabi sa akin ng may katapatan, matanda na ako. Kailangan kong pumili ng pinakamasustansyang pagkain para mapanatili ang aking lakas. Tuwing umaga, umiinom ako ng ganito at nakakaramdam ako ng kapanatagan, Dr. Bayani Flasco. Ang pakiramdam kapanatagan na iyan ang siyang nagpapabahala sa akin. Naalala ko ang isang pasyente, isang ginang na mahigit 60 taong gulang. Napakabuti niya sa sarili at maingat sa kanyang kalusugan. Mula nang marinig niya mula sa isang kaibigan na ang black beans na hinaluan ng gatas ay mabuti para sa mga nakatatanda, tuwing umaga ay gumagawa siya ng isang malaking baso. Regular niya itong iniinom at halos hindi niya pinapalampas. Sa simula, akala niya ay tama ang kanyang ginagawa dahil masarap at madali itong lunukin at pakiramdam niya ay maganda ito sa kanyang tiyan.
Ngunit pagkaraan lang ng ilang panahon, nagsimula siyang makaramdam ng hindi maganda sa kanyang katawan. Minsan, mainit at hindi comfortable ang kanyang tiyan. Minsan, mabigat ang kanyang balakang. Minsan, masakit ang likod niya at hindi niya maintindihan kung bakit. Akala niya ay dahil lang sa edad, sa maling posisyon ng pagtulog o sa paglamig ng panahon. Tapos, dumating ang isang pagkakataon na mas malinaw ang sakit, mas hindi comfortable ang katawan, at nahihirapan na siyang gumalaw. Nang magpa-check up siya, doon niya lang nalaman na nagsisimula nang maapektuhan ang kanyang bato. Hindi ko ito sinasabi para takutin kayo. Sinasabi ko ito upang makita ninyo na mayroong mabagay na tila inosente sa panlabas, ngunit kapag pumasok sa katawan, lalo na sa katawan ng isang nakatatanda, hindi ito gumagana ng maayos tulad ng inaakala. Ang kombinasyon ng black beans at gatas ay maaring makayanan pa ang katawan ng isang kabataan na malakas pa. Ngunit para sa mga nasa edad 50, lalo na sa mga nasa 60 at sa mga may mahinang bato, diabetes o alta presyon, hindi ito maliit na bagay. Sa madaling salita, kapag pinasama ang black beans at gatas, madali itong maging lata sa tiyan. Isipin mo na lang na parang napakulo ka nga tubig at mayroong namuo sa ilalim ng kaldero. Hindi laging nakikita ang lata na iyon, ngunit kailangan itong pasanin ng katawan. At ang bato ng isang nakatatanda ay isang filter na matagal nang gumagana, kaya kung makakatakpo ito ng isang bagay na mahirap iproseso, mas magiging mahirap para rito. Kung kakaunti lang ang nasala, kakaunti lang kung mabagal ang pagsala, mabagal sa katagalan, naipon ito at lalong napapagod ang bato. Ang nakakatakot ay hindi ang unang baso. Ang nakakatakot ay ang pag-inom nito araw-araw nang walang nakikitang malinaw na epekto. Hanggang sa sumakit na bumigat na ang pakiramdam at kapag nagpa-check up, doon na malalaman na matagal na pala itong tinitiis ng katawan. Maraming sakit sa pagtanda ay hindi dumarating na may malakas na ingay. Dumarating ito sa pamamagitan ng maliliit, regular at tahimik na ugali na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Ngunit hindi pa iyan ang pinakapopular na pagkakamali. Mayroong isa pang ugali sa pagkain na mas pamilyar, mas madaling isama sa pang-araw-araw na pagkain. At dahil sa sobrang pamilyar, maraming nakatatanda ang hindi naisip na ito ay mapanganib. Ito ay ang matamis na black beans na niluto hanggang lumapot at lumambot. Niluluto ito hanggang sa maging makintab at mabango ang mabutil at masarap itong isama sa kanin. Maraming bahay. Lalo na ang masanay sa simpleng pagkain na tulad ng sinigang at adobo. Ang gustong-gusto ang ulam na ito dahil iniisip nilang ito ay beans. Madaling kainin at may kaunting tamis upang hindi maging matabang ang kanilang panlasa. Sa pakini, ito ay tila inosente sa paningin, wala namang matindi. Isang maliit na plato lang, ilang kutsara lang, kasama sa almusal o tanghalian lang. Ngunit ang nakakatakot sa pagkain ito ay hindi dahil sa dami nito, kundi dahil sa regular na pagpasok nito sa katawan araw-araw. Kahit kaunti lang araw-araw, kung matagal na ginagawa, ang counting iyon ay nagiging malaking problema, lalo na para sa mga nakatatanda na mayroong sakit, lalo na ang diabetes. Naalala ko ang isang pasyente, isang lalaking mahigit 70 taong gulang na may diabetes sa loob ng maraming taon. Napakaingat niya sa kanyang kalusugan, maingat sa pagkain, binawasan ang kanin, tinapay at matatamis. Ngunit mayroong nagpayo sa kanya na mabuti ang black beans, nakakapaglinis ng katawan, at nakakapagpalakas ng madaluyan ng dugo. Kaya mula noon, sa bawat kainan, mayroong siyang isang plato ng matamis na black beans. Regular siyang kumakain nito. Sa isip niya, ito ay beans, isang malusok na pagkain. Iba ito sa pagkain ng candy o pag-inom ng soft drinks. Sa simula, wala siyang nakikitang kakaiba. Ngunit pagkaraan lang ng ilang panahon, unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Pagkagising sa umaga, mabigat ang pakiramdam kanyang ngapa. Sa hapon, medyo malabo ang kanyang paningin. Pagkatapos kumain, pagod siya, tila bumibigat ang kanyang katawan at nagsimulang bahagyang mamaga ang kanyang paa at bukong-bukong, masikip ang kanyang sapatos. Nang magpa-check up siya, doon niya lang nalaman na hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan ang ganitong uri ng pagkain. Kailangan ninyong tandaan ito.
Ang black beans mismo ay mabigat sa tiyan ng isang nakatatanda kung hindi tama ang paghahanda. At kung ito ay niluto na may asukal hanggang lumapot at lumambot, ang tamis na iyon ang siyang dapat ikabahala. Masyadong maraming asukal at ang dugo ay nagiging mabigat. Sasabihin ko ito sa simpleng paraan upang madaling maunawaan ninyo. Kung ang dugo ay mabigat at malapot at hindi na maayos ang sirkulasyon, ang maliliit na daluyan ng dugo sa katawan ang siyang unang maapektuhan. E saan matatagpuan ang maraming maliliit na daluyan ng dugo? Sa mata, sa paa, sa bato. Ang batong isang nakatatanda ay isang filter na matagal nang gumagana. At kung kailangan nitong salain ang dugo na puno ng asukal at labis na sangkap, para mo na ring pinilit ang isang lumang filter na salain ang malapot na tubig, hindi ito mabilis na dadaloy, hindi ito magiging magaan. Sa katagalan, mapapagod ang bato at mapapagod din ang tao. Kaya naman mayroong taong pagkatapos kumain ng pagkain ito sa loop ng ilang panahon ay nakakaramdam ng bigat sa paa at pamamaga, pagod pagkatapos kumain, habang iniisip pa rin na kumakain sila ng masustansyang pagkain. Ang pinakamadaling pagkalito para sa marami ay ang katotohanan na ang pagkain ito ay sinasabing gawang bahay, lutong bahay, beans mula sa probinsya, kaya sa isip nila ay maluso ito. Ngunit ang natural ay hindi laging madali sa katawan. Ang pamilyar sa panlasay, hindi laging akma sa edad, at ang tamis na tulad ng dimsarsa niluto hanggang lumapot at lumambot, lalo na sa mga may mataas na blood sugar o mahinang bato, sa totoo lang hindi dapat ipagwalang bahala. Mayroon pang isa pang pagkakamali na mas mapanganib dahil maraming tao ang naisip na natural ito at kung natural tiyak na malusok. Ito ay ang pagkain ng hilaw na beans o paggamit ng hilaw na bean, powder na hinalo sa tubig, sa paniniwalang sa ganoong paraan lamang mapapanatili ang buong sustansya. Nitong nakaraang araw, nakikita ko ang hindi kakaunting nakatatanda na sumusunod sa masabi-sabi na kung masyadong matagal ang paglutong beans, mawawala ang lahat ng benepisyo. Kaya inihahaw lang ng bahagya, ipinapasingaw ng mabilisan o ginagawang pulbos at hinahalo sa tubig para mas mabilis at maginhawa. Mayroon pa ngang nagsasabi sa akin na mas malakas daw kung kinakain ng hilaw mas totu at hindi nawawala ang sustansya dahil sa apoy. Sa pakinig, tila makadwiran, ngunit para sa mga nakatatanda, sa mga mahina na ang tiyan, mabagal na ang panunaw at hindi na malakas ang bato tulad ng dati. Ang ganitong uri ng pagkain ay madaling maging malaking problema. Naalala ko ang isang kaso na labis kong pinagsisihan, isang ginang na mahigit 65 taong gulang, maliit, mabilis kumilos at sanay sa maayos at matipid na pamumuhay dahil sa kanyang buong buhay na pagtatrabaho. Narinig niya mula sa isang kakilala na ang hilaw na black bean powder ay mabilis na pampalusok na sa umaga. Ilang kutsara lang na hinalo sa maligangam na tubig ay sapat na para maging malakas ang katawan at magaan ang tiyan nang hindi na kailangan pang magluto. Ginawa niya ito sa unang ilang araw, pagkatapos uminom, medyo mainit at hindi comfortable ang kanyang tiyan at minsan ay sumasakit ng bahagya at nagtatayang ilang beses. Ngunit ipinagwalang bahala niya ito. Akala niya ay naglalabas lang ang katawan ng masamang sangkap at normal lang na reaksyon, kaya ipinagpatuloy pa rin niya ang paggamit. Ang pagiging pabaya na iyon ang siyang mapanganib. Pagkaraan ng ilang linggo, hindi na lang panandalian ang sakit ng kanyang tiyan kundi nagsimula ng bumukol, labis na pagod at walang ganang kumain. Nang hina ang kanyang katawan at tuwing umaga, pagising pakiramdam, niya ay mabigat ang kanyang katawan na parang hindi nakatulog ng sapat. Tapos, ang bahaging ng kanyang likod at balakang ay mas naging hindi comfortable. Nang magpa-check up siya, doon niya lang nalaman na matagal na palang may problema ang kanyang katawan. Sinasabi ko sa inyo, ang beans na hindi naluto ng maayos ay napakahirap iproseso tiyan. Simpleng paliwanag. Upang makuha ng ating katawan ang benepisyo mula sa pagkain, kailangan muna itong matunaw. Kung ang anumang bagay na kinakain ay kailangan pang paghirapan ng tiyan, bituka at bato upang iproseso, hindi pa nakikita ang benepisyo, ang pagkapagod na ang mauna. Ang beans na hindi naluto ng maayos o hilaw na pulbos na hinalo sa tubig ay hindi madaling iproseso ng katawan ng isang nakatatanda. Madali nitong gawing kumulo ang tiyan, maging bloated, sumakit ang tiyan, magtae, at magdulot ng sunod-sunod na problema. At kapag magulo na ang panunaw,
mas maraming labis na sangkap ang nalilikha. Ang nga bagay na hindi kayang iproseso ng maayos ng katawan ay lalong magpapabagot sa tao, magpapabigat at madadamay din ang bato. Ang bato ay ang huling tagalinis. Kung magulo na ang simula, paano pa magiging maayos ang wakas? Tandaan ninyo ito, ang hilaw na beans ay hindi pampalusok kundi isang pagkain na madaling dulot ng paghihirap sa katawan. Marami ang nag-isip na masakit lang ng kaunti ang tiyan at mawawala rin o medyo bloated lang at matatapos din. Ngunit sa edad na ito, hindi dapat ipagwalang bahala ang nga senyales na ganun kayang labanan ng katawan ng isang kabataan ng maraming bagay. Ngunit ang katawan ng isang nakatatanda, lalo na ang may diabetes, alta presyon, o may problema sa bato, isang maling ugali lang na pinagtitiyagaan ng matagal ay sapat na upang mabilis na humina ang kalusugan. Kaya naman, kung mayroong ugali sa inyong bahay na gumagamit ng hilaw na bean powder o nagluluto ng beans na hilaw pa o matigas na hindi pa gaanong luto, dapat itong itigil pagkatapos ng araw na ito. Huwag dahil sa kaginahawaan o sa paniniwalang mapapanatili ang sustansya ay pipilitin ang tiyan at bato na pasanin ang isang bagay na hindi pa handa ang katawan na tanggapin. Kaya dapat bang itigil na ang pagkain ng black beans? Hindi, huwag kayong maging masyadong matindi. Sinasabi ko ng detalyado ang mga bagay na ito hindi para takutin kayo at tuluyang iwasan ang isang pamilyar na pagkain, kundi upang malaman natin kung saan tayo nagkakamali at kung ano ang dapat nating baguhin. Minsan sa kusina, kailangan lang baguhin ng kaunti ang paraan ng pagluto, baguhin ng kaunti ang paraan ng pagkain at mula sa pagiging pasanin ng katawan, magiging isang malusog na pagkain na ito. Ang unang bagay na nais kong tandaan ninyo ng mabuti ay upang ang black beans ay makapasok sa katawan ng maayos, kailangan itong lutuin ng husto. Huwag magmadali, huwag maging pabaya. Ang kabataan ay maaring kumain ng mabilis, magluto ng mabilis at kayang laban ng pangkanilang katawan. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na ang sinumang may blood sugar, alta presyon, mahinang bato, at mabagal na panunaw, ang paraan ng pagluto ay kasing halaga ng mismong pagkain. Una, kailangan ibabad ang beans ng sapat na tagal, pinakamabuti ay mula 8 hanggang 12 oras. Sa madaling salita, ang pagbababat ay upang lumambot ang butil ng beans, bumaba ang bigat nito at mabawasan ang pagiging mabigat. Ganito lang kasimple ang gagawin ninyo. Sa gabi bago matulog, hugasan ng maayos ang beans, layanin ng sapat na tubig at iwanan ng magdamag. Sa umaga, luto na ito. Ang hakbang na ito ng pagbababat ay maliit, tingnan ngunit napakahalagang panimulang hakbang. Kung ang beans ay hindi nababat ng sapat, mas matagal itong lumambot kapag niluto at mas mahirap din itong iproseso ang tiyan kapag kinain. Tandaan ninyo ito, kung hindi nababat ng sapat ang beans, mas mahihirapan ang tiyan at bato sa pagtatrabaho. Ikalawa, kailangan itapon ang tubig na pinagbabaran. Maraming nakatatandaan ng hihinayang. Iniisip na kung matagal itong ibabad, mawawala ang magagandang sustansya sa tubig at sayang itapon. Ngunit dito, ang kailangan natin ay hindi ang panatilihin ang lahat kundi kung paano gagawing mas magaan ang pagkain para sa katawan. Ang tubig na pinagbabaran pagkatapos ng isang gabi ay dapat itapon, hugasan ulit ng isang beses bago lutuin. Ang anumang kailangang itapon ay dapat itapon. Huwag dahil sa panghihinayang sa isang baso en tubig ay bibigyan mo pa en dagdag na pasanin ang iyong katawan. Ikatlo, kailangan itong lutuin hanggang sa lumambot ng husto. Binibigyang diin ko ang salitang malambot at hindi lang basta luto. Kung ang butil beans ay matigas pa rin ang look kapag bahagyang pinisil, hindi pa ito luto ng sapat. Para sa mga nakatatanda, ang pagkain ng matigas na bagay ay pagpapahirap sa sariling tiyan. Dapat itong lutuin hanggang sa lumambot ng husto ang beans. Hindi kailangan ng labis na panguya at pakiramdam ay maayos pagkatapos lunukin. Hindi bloated pagkatapos kumain. Huwag matakot na mawala ang benepisyo ng beans kung masyadong matagal lutuin. Para sa mga nakatatanda, ang pinakamagandang benepisyong pagkain ay ang pakiramdam na magaan ang katawan, maayos ang tiyan, at hindi kailangan magtiis ang katawan pagkatapos kumain. Ikapat, huwag na huwag itong kainin ng hilaw. Huwag gumamit ng hilaw na pulbos. Huwag itong ihawin ng bahagya at isipin na sa ganun ay mapapanatili ang sustansya. Anumang bagay na hindi kayang tunawin ng maayos ng iyong katawan, huwag pilitin na ipasok araw-araw.
Sa edad na ito, ang pagkain ay dapat sumunod sa pamantayan ng madaling tunawin, madaling tanggapin at madaling iproseso. Ang paraan ng pagkain na matapang para subukan o ayon sa sabi-sabi ay karaniwang nakakapinsala sa mga nakatatanda. Tandaan ninyo, upang maging malusog ang beans, kailangan itong lutuin ng husto. Ikalima, kumain ng tamang dami. Ito ang bagay na madalas nakakalimutan ng marami. Kapag narinig na maganda ang isang pagkain, agad itong kinakain ng tuloy-tuloy ng marami at gusto araw-araw. Hindi ito dapat ganoon. Mas gusto ng katawan ng nakatatandang moderation kaysa sa labis. Ganon din sa black beans. Hindi kailangan ng isang buwang mangkok. Hindi kailangan palitan ang pangunahing pagkain. At hindi rin kailangan gamitin sa umaga, tanghali, at gabi. Ang maliit na dami na sapat lang sa panasa sa kakayahan ng panunaw ang siyang matalinong paraan. Tandaan ito upang madaling maalala ang malusog na pagkain. Kung labis ang pagkain ay nagiging pagkain na nakakapagod sa katawan. Kaya paano ang pinakasimpleng paraan ng pagkain? Iminumungkahi ko sa inyo ang isang napakadaling paraan na kayang gawin ng lahat. Sa gabi, ibabad ang beans ng madama. Sa umaga, itapon ang tubig na pinababaran, hugasan ulit at pakuluan hanggang lumambot. Pagkatapos, gumamit ng maliit na dami at isama sa pangunahing pagkain. Hindi kailangan ng komplikadong paghahanda, hindi kailangan ng gatas, hindi kailangan ng matamis, hindi kailangan ng hilaw na paghahanda. Kailangan lang pakuluan hanggang lumambot at kainin bilang maliit na bahaging hapagkainan. Napakasimple lang nito, ngunit mas magiging comfortable ang katawan. Kapag kumakain, dapat itong tingnan bilang pandakdak na pagkain, hindi bilang kapalit ng lahat ng iba pa. Ilang kusara na kasama ng kanin, gulay at bahagyang maalat na ulam ay mas maganda kaysa sa pagkain ng isang malaking mangkok hanggang sa mabuso. Ang manakatatanda ay dapat kumain ayon sa prinsipyo, kaunti lang ngunit regular, magaan lang ngunit tama. Ang benepisyo ng pagiging katamtaman ay laging mas matagal kaysa sa kagustuhang kumain ng marami ng isang beses para lang mabuso. Dahan-dahan kong sinasabi ang bawat hakbang upang makita ninyo na ang tamang pagkain ay hindi naman talaga komplikado. Hindi kailangan ng malayong sikreto. Hindi kailangan maghanap ng mamahaling bagay. Kailangan lang bawasan ang pagmamadali, bawasan ang paniniwala sa mga sabi-sabi na hindi naman tiyak na akma sa inyo. At maging masipa sa paggawa ng ilang pangunahing hakbang at ang black beans ay maring bumalik sa pagiging isang pagkain na madali sa katawan. Sa huli, sa edad na ito, hindi natin kailangan ng anumang nakakagulat na pagkain. Kailangan lang kumain sa paraan na maganda sa tiyan, magaan sa pakiramdam, at masarap ang tulog na pagkahalaga na nito. Para sa mga kabataan na malakas pa ang katawan, ang pagkain ng maaga o medyo huli ay maaring hindi gaanong halata ang pagkakaiba. Ngunit para sa mga nasa edad 50, lalo na sa mga nasa 60 at sa mga may sakit, ang oras ng pagkain ay malaki ang epekto sa pakiramdam pagkatapos kumain at sa kung paano kakayanin ng katawan ang pagkain. Kung tatanungin ninyo ako kung aling pagkain ang mas akma sa black beans, agad kong sasabihin ang tanghalian. Ito ang oras na gumagana pa ang katawan, mas madali ang pagproseso ang tiyan, at mas madali ang panunaw. Kung kakain sa gitna ng araw, may mahaba pang panahon ang katawan upang iproseso, i-absorb at ilabas ang labis na bahagi. Kaya naman, isang maliit na bahaging black beans na naluto ng malambot na kasama sa tanghalian ay mas magaan kaysa sa pagkain sa ibang oras. Sa umaga naman, lalo na kung walang laman ang tiyan, hindi ko ito inirekomenda. Pagkagising pa lang, sensitibo pa ang tiyan at hindi pa gaanong gumagana ang sistema ng panunaw. Kung agad na maglalagay ng mabigat na pagkain tulad ng black beans kahit naluto ng mayos, marami pa rin ang makakaramdam ng kumukulong tiyan, bloating, at hindi comfortable. Ang nakatatanda ay dapat magsimula nga araw sa isang bagay na mas madali at mas magaan at saka ilagay ang black beans sa susunod na pagkain. Ganon din sa gabi, ang pagkain ng black beans malapit sa oras ng pagtulog ay madaling makapapabigat sa tiyan, hindi maganda ang tulog at hindi ganap na nakakapapahinga ang katawan. Gabi ang oras na kailangan mapahinga ang katawan at hindi magtrabaho nang husto sa pagproseso ng pagkain na mas mahirap kaysa sa kailangan. May isang bagay na nais kong bigyang pansin ninyo. Hindi lahat ng kumakain ng black beans ay pare-pareho ang epekto.
mayroong nga taong kahit bahagyang pagkakamali lang sa pagkain na hindi na kayang kanilang katawan. Ang unang grupo ay ang may diabetes. Mahirap na panatilihin ang stable na blood sugar, kaya anumang pagkain na hindi tama ang paghahanda, labis ang pagkain o mali ang oras ng pagkain ay madaling makapapagod sa katawan. Para sa grupong ito, ang pagkonsumo ng black beans ay kailangan maging katamtaman. Huwag isiping malusog ito kaya malayang kumain. Ang ikalawang grupo ay ang mga may alta presyon. Ang mga daluyan ng dugo ay araw-araw na nasa ilalim ng pressure, kaya kailangan pumili ng magaan na pagkain at huwag dagdagan ang pasanin sa katawan. Anumang pagkain na nakakapagpabigat sa pakiramdam, nakakapagpabuso o nakakapagpahirap pagkatapos kumain ay dapat suriin. Hindi akma sa mga may alta presyon ang pagkain na ayon lang sa gusto. Ang ikatlong grupo ay ang mga nakatatanda na nagkaroon ng problema sa bata. Kung ito ay matagal ng pananakit ng likod, nagkaroon ng bato sa bato, nagkaroon ng pamamaga, o nagpa-check up sinabi ng doktor na kailangan alagaan ang bato, hindi dapat maging pabaya. Para sa grupong ito, isang maliit na ugali lang na matagal na ginagawa ay maaring magpahina sa katawan ng mas mabilis kaysa sa iba. Sinumang nakaroon ng problema sa bato ay kailangan maging maingat sa bawat kainan. Ang ikapat na grupo ay ang madalas umihi sa gabi. Kung madalas bumabangon sa gabi at pagising sa umaga ay pagod na pagod, ito ay senyales na hindi na gumagana ng maayos ang katawan tulad ng dati. Kung irregular pa ang pagkain, kumakain ng gabi, kumakain ng pagkain mahirap tunawin, mas lalo itong mapapalala sa sitwasyon. Ang huling grupo ay ang mga mahina kumain, mahinang tiyan o madalas na bloated at mahirap tunawin. Para sa grupong ito, anumang pagkain, kahit sabihin na mabuti, kung hindi maganda sa tiyan ay hindi pa rin akma. Kung mahina na ang katawan, mas lalo itong kailangan kumain ng madaling tunawin at madali sa tiyan, at hindi dahil lang may nagsabi na mabuti ay pilitin ng kainin. Subukan ninyong tingnan ang inyong sarili kung kabilang kayo sa isa sa 5 grupong ito. Kung mas lalo kayong dapat maging maingat sa pagkain, gawin ng tama at huwag maging pabaya. Isang maliit na pagbabago lang ay makikita ninyo ang pagkakaiba sa inyong katawan. Sa edad na ito, ang kalusugan ay hindi nasisira dahil lang sa isang kainan, kundi kadalasang nababago sa bawat maliit na ugali na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Bawat araw, bahagyang pagkakamali, sa katagalan napapagod ang katawan. Ngunit bawat araw din, bahagyang pagbabago, sa katagalan, gumagaan ang pakiramdam, nagiging comfortable. Isipin ninyo ang 200. Ang 100 ay pinapanatili ninyo ang lumang ugali. Iniisip pa rin na anumang pagkain na sinasabing malusog ay kinakain lang ayon sa nakasanayan. Hindi binibigyang pansin ang paraan ng paghahanda. Hindi binibigyang pansin ng oras. Hindi binibigyang pansin kung akma ba ito sa inyong katawan. Kung susundin ninyo ang daang iyon, marahil sa simula ay wala kayong makikitang malaking pagbabago. Ngunit unti-unti, magiging mas pagod kayo, mas mabigat ang pakiramdam pagkatapos kumain, hindi malalim ang tulog, madalas bumabangon sa gabi, at mas maraming gamot ang kakapit sa inyong buhay. Ang pagkapagod na iyon ay hindi dumarating sa isang araw, ngunit ito ay matagal at nakakapag-alis ng kapayapaan sa pagtanda. Ang pangalawang daan naman ay mula ngayon. Sisimulan nating bigyang pansin ng kaunti, hindi masyadong matindi, hindi kinakabahan at hindi kailangan baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan lang malaman kung aling pagkain ang dapat iwasan ang maling kombinasyon, malaman ang paraan ng pagbababad, pagluto, at pagkonsumo sa tamang dami, malaman ang tamang oras ng pagkain. Kung susundin ninyo ang daang iyon, makikita ninyo na magiging mas magaan ang inyong katawan, mas maayos ang inyong tiyan, mas mababa ang paghihirap ng katawan pagkatapos kumain. At bawat araw, magkakaroon kayo ng mas maraming lakas upang gumalaw, upang makatulog ng mas mahimbing, upang makakain kasama ang mag-aana apo ng may kapanatagan sa puso. Nice kong ulitin ng malinaw, hindi kailangan tuluyang itapon ang black beans. Ang kailangan nating itapon ay hindi ang butilang beans, kundi ang maling paraan ng pagkain. Hindi kailangan talikuran ang pamilyar na pagkain. Kailangan lang itong tratuhin ng mas tama. Sa edad na ito, ang tagumpay ay hindi ang makakain ng kakaibang pagkain, kundi ang makakain ng pamilya na pagkain na nabibigay pa rin ng kapayapaan at kaginhawaan sa katawan. Kaya, mula bukas,
Huwag kayong magtakda na pagkalaking layunin. Subukan lang baguhin ang isang kainan. Isang tanghalian, isang maliit na bahagi, black beans na nababa ng maayos na luto ng malambot, kinain sa tamang dami, kasamang pangunahing pagkain. Ganun lang. Kung magagawa ng isang araw, dagdagan pa ng isang araw. At ang kalusugan ay lalakas mula sa maliliit na bagay na ganun. Naniniwala ako na kapag mas natuto kayong makini sa inyong katawan, kumain na mas dahan-dahan, pumili ng mas maingat, ang pagtanda ay hindi na magiging masyadong mabigat. At iyan ang pinakamahalaga, ang mamuhay ng magaan, mamuhay ng masaya kasama ang pamilya, mamuhay sa mga taong darating ng may katalinuhan at tamang pangangalaga.